Dos sa DZRH. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP, oras! Eksakto ang punto. 6:01. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. Dos por dos. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. Dos por dos. Humahataw na mga balita at impormasyon. Dos por dos. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na Dos por Dos. Posible raw pong may motibong politika ang mga panawagang suspindihin ang huling bahagi ng pagtataas ng kontribusyon ng mga miyembro ng SSS. Ito ang hinala ni Executive Secretary Lucas Bersamin makaraang manawagan si dating SSS President Rolando Macasaet tumatakbo sa party list post sa midterm elections na ipagpaliban ang 1% pagtaas ng kontribusyon ng SSS. Ayon kay ES Bersamin, hindi makikialam ang gobyerno sa gawain ng SSS dahil ang pagtaas ay well-studied base sa actuarial consideration. Tinatayang nasa mahigit 51 bilyon piso ang madaragdag sa koleksyon ng SSS ngayong taon. 35% o higit na 18 billion pesos ay direktang mapupunta sa mandatory Provident Fund accounts ng mga miyembro ng SSS. Isyu ng bayan, isyu ng katotohanan. Dos por dos. At maitim ang balak, magtago ka na. Dos por dos. Si Jerry at si Anthony, narito na. Dos por dos. Hahataw ng todo, urado ka. Dos por dos. Ang katotohanan, dala nila. Dos por dos. Walang sinasamba pali, maniwala ka. Dos por dos. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. Dos por dos. Dos por dos. Hi. Take a little walk. Morning. Tango. Lamig. Where the vine. Magandang umaga, bayan! Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Where secret. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo! Never coming back. Kamusta kayo mga textmates, mga text partners, mga kapamilya, kapuso, kapatid, kabarkada, mga kapitbahay? How are ya? Storm comes a toll. Narinig nyo ho ba yun? Si ES Bersamin na pala nagsalita tungkol dito sa rate hike ng SSS. Hindi raw makikialam ang Malacanang at ito raw naman sa bagay, sabi kahapon
ni dating SSS President Rolly Makasait, batas pala yun. Batas pala. yun. Saka kung pala yan, taon, parang every 2 years ba yan? Every 2 years? So taon-taon ay tumataas ng 1%. Ang batas ay 2019. Nung gawin. Nung gawin. Sana'y huli na. Sana'y huli na yun. Last tranche na yan. Ayun. Hindi Sa natin bagay. ang kwenta kasi sa balita, mula 12% magiging 15%. Oo. Nung pala, 3 taon itong ginagawa, pa isa-isang porsyento. Pa isa-isang porsyento. Parang ganun. Ayun. Kaya tuloy sabi ni ES, mukhang ginagamit yan sa politika. Hindi naman ikinaila ni Caroli na siya pag naging congressman ayusin daw niya ito. SSS. Dahil kailangan ng batas dyan. Tingnan ho natin ang mga susunod na kabanata. Sabagay, kumpatsero, naalala ko kahapon nag-uusap tayo, kung batas ito, ang makapagpapatigil lang nito, Kongreso din. sa pamamagitan ng amendment. Sa batas. O kaya ang husgado. Dahil sa ilalim ho ng umiiral na panuntunan sa atin, tayo'y isang gobyernong may 3 sangay, executive, legislative, and judiciary. Yan. Kung yun ay batas, ibig sabihin ginawa ng legislature. Yun. So kailangang ipatupad ng executive. Yun. Ayan ha. Kung may mga question at kung may mali sa batas, judiciary ang magpapasya. Kaya yan ang tinatawag na prinsipyo ng checks and balances. Ano? Ayan. Sabi ng iba, di bale, meron naman kaming AX. Ayun. Meron naman kaming, ano pa ba yung mga... MAIX. Tupad. Ayan. AKAP. Ayan. Tama yan. Kaya lang, pagdating ng eleksyon, ang sa ilalim din ng mga umiiral na batas, tigil yan. Ganun ba? Maliban na lang kung mayroong exemption. Yun. Bigyan na exemption, sino? Ang COMELEC, syempre. Parang exemption sa gun ban yan. Sa baril. Ngayon daw po ang may mga panawagan na para ibigyan ng exemption sa election ban ang pagpapatupad ng AKAP. Ano po ulit ang AKAP, mga magulang at mga mahal na taga-subaybay? Ito po ay kapag malamig ang panahon, ang kailangan natin ay AKAP. Sa paliwanag po sa atin ni Congressman Eli Saldico, ang chairman ng House Appropriations Committee. Ano sabi ni Congressman Zaldico? Ito yung ibinibigay na tulong sa mga naghahanap buhay, ngunit kapos ang kita. Narinig ko yung interview mo kay Congressman Zaldico na meron pala silang narinig mo, ibig sabihin wala ka rito? Habang nakausap mo, nakikinig ako. Ano sabi niya? Ang sinasabi niya, marami palang masama ang loob. Marami. Totoo naman, marami ang nag-ingay at ang gusto nga tanggalin yan. Masama ang loob na mga empleyado, mga minimum wage earners na mamata-mata. Titingin-tingin dun sa kanilang kapitbahay na hihila-hilata, pero sila ang nakikinabang ng mga pinagpapaguran ng mga nagtatrabaho. Talaga. Naalala ko nga yung kwento mo, kumbatsero, na meron kang isang kakilala na ikaw ba yung nagkwento sa akin na may mga kasama sa bahay na nag-uwian na. Si Chang Ami. Si Chang Ami pala yun. Kinukwento ni Chang Ami. Paring Ray, makinig ka. Tinatanong kasi ni Chang Ami, baka meron ka namang best friend. Baka naman meron kang may re-recommenda sa akin. Bakit ka ako? Di ba? Ay, umuwi na. Umuwi na yung kanilang kasama sa bahay. Nagpaalam lang daw na may gagawin daw, pero hindi na raw pala babalik. Kasi nga, kung daw, sa 4-piece yun Sa 4-piece. Yung pantawid. Pantawid. May payout daw.
Ayun. Yung payout, may yung payout daw, kailangan nandun present. Oo. Bakit physically present. Physically present. Bakit babalik pa? Ba't magtatrabaho pa? Meron naman palang nakukuha doon. Nang walang ginagawa. Ayun, mismo. Mario. Ang dating kumbachero. Yun ang nangyayari ngayon. 4-piece pa lang yan. 4-piece. Meron pang AX. AX. Baka yung iba nagkakadoble-doble dyan. Meron niyang ganun di ba? Yung iba naghihintay, kami na susunod. Kami na susunod. Diba? Magugulat ka, yung ibang nabigyan ng ibang programa. Nabibigyan dahil sanggan dikit. Sanggan dikit. Sanggan dikit ni Kapitan. Ni chairman. Ni Mayor o ni Congressman. Yun. Yan ang malungkot na pangyayari dyan. Pero ito hong AKAP, sa paliwanag sa atin ni Congressman Saldico, yun nga para dun sa mga nagtatrabaho. Yung bang katulad din natin na pag nagtrabaho, pag susweldo bago mahawakan ng sweldo, nauna nang nakuha ng gobyerno yung parte niya, yung share ng gobyerno. Nauna nang nakuha ng SSS ang kanilang dapat contribution. Nauna nang nakuha ng PhilHealth, yung kanilang dapat nakunin. Yun ang mabigat yung PhilHealth, ang laki pala niyan. Malaki yan. Di ba yung kinukwento ko sa iyo kahapon? Pag silip ko sa aking pay slip, 3,000 pala ang aking contribution sa PhilHealth. Sa PhilHealth. Nagpapasalamat naman na ito kung hindi ko nagagamit. At hindi rin naman nagagamit ng dependent ko. Ngayon. Yun ang mainam. Yun naman, hindi ka nagkakasakit. Pero kapag... Kaya lang, masakit din pala. Kapag hindi mo nagagamit? Hindi, masakit din pala na ganito kalaki yung kinakaltas sa'yo. Kada, ano ba yan? Buwan o sweldo? Buwan-buwan yan. Buwan naman yan. Kasi may yung 2 beses ka sumusweldo, yung isang sweldo mo, iba yung kinakaltas. Tama. Hindi sabay-sabay kinakaltas. Kaya masakit kumbachero. Naisip ko yung iba nating mga kababayan, lalo na nga yung mga minimum wage earners. Wala kang kawala dun Required ka. Obliged, sabi ni Gerson O'Hara. Obliged. Talaga? Obliged kang magbayad ng PhilHealth na kung suswertihin kang hindi magkakasakit na ang makikinabang, yung pahila-hilata na naman na yun. Yun na nga sinasabi natin. Magandang umaga po. Binabati nga pala natin ang mag-asawang Ricky at Lisel Rivera na nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Si Kuya Ricky. Kuya Ricky Rivera at maagang ipinagluluto ng pansit ni ating Lisel. Bumili ka ng pangsahog dyan sa SM. Andyan, marami. Total, malapit lang kayo dyan. Ating Lisel, punuin mo ng sahog yung pansit. Pampahaba ng buhay para kay Kuya Ricky. Ang lagi lang naman kumbatserong napupuna dyan. Especially nga, itong kaya siguro pinagdidiskitahan tong AKAP. Yan gagamitin nyo sa politika. Ayun, yun na nga. Gagamitin sa politika yung pang mangungutang na loob sa inyo, yung mga tao. Yun na nga. Kaya ito ang aksyon ng DSWD. Hindi ho Kongreso, hindi ho senador o kongresista ang kumilos, kundi ang DSWD mismo ay may panawagan na sa Commission on Elections para i-exempt ang implementasyon ng AKAP dito ho sa panahon ng eleksyon. Ang sabi po ibig sabihin nun, pwedeng i-release. Pwedeng ituloy ang pamibigay o pagbibigay ng tulong sa ilalim ng AKAP kahit panahon ng eleksyon. Di ba, karaniwan talaga tinitigil yan Sa gobyerno nga, di ba, tinitigil din yung mga bidding. Di ba? Yung pagbuo ng mga bagong project kapag panahon na ng eleksyon. Pinitigil nga yung galawan ng mga tao. Di ba? Pati yung galaw ng tao. Mga promotion, yung mga transfers. Dahil baka nga daw magamit sa politika. Pero itong tulong, ayon po kay Secretary Rex Gatchalian, siya raw po ay tutol sa anumang delay o pagpapaliban ng implementasyon ng AKAP and other programs of the agency that are badly needed na kinakailangan talaga by poor Filipinos. Ng mga mahihirap na mga Pilipino. Sabi po ni Secretary Gatchalian ganero. Secretary Gatchalian added,
deferment of DSWD programs Ang pagpapaliban ng mga programa ng departamento is ay also hindi ng unacceptable. pagkakadiin mo eh. Yun ang diin eh. Andun ang diin sa is eh. Is Ay! also Ay, unacceptable hindi rin katanggap-tanggap. if the reason Kung ang dahilan, Ito na, pansinin po ninyo, if the reason kung ang dahilan is the fear ay ang that pangamba the program ng palatuntunan would be used by ay politicians. magagamit ng mga politiko. So, but they won't. Yan ang diniin niya. Diniin ni Secretary Rex Gatchalian sabay ayos din ganyan sa kanyang ayos yung kwelyo. kanyang kwelyo. Ang totoo nun, kumbatsero, kaya lang naman nagkakaganon. Dahil sa yung mga programang nakapili mga tao. Tapos nakapili mga tao. Oo nga't andun yung DSWD, sila naman talaga yung in charge sa payout. Pag-check kung sila yung mga nakapili karapat-dapat. Kaya lang, andun yung congressman. Yun na nga sinasabi Andun yung congressman, andun yung senador. Na para bagang yung senador ang may-ari ng pera. Kaya nga Para bagang yung congressman ang may-ari ng pera. Kaya nga ang panawagan natin noong Enero 2 kumbatsero, kung yun natatandaan. Mga unang araw sa taong 2025. Habang ako ay pahila-hilata. Kung maaari po sana, sa pamamigay ng ganitong mga ayuda, tulong sa mga kababayan natin, wala nang politiko. Ayun. Kahit tao ng politiko, pari bang Secretary Rex Gatchalian, pari bang wala na. Maring sabihin niya, wala naman si congressman eh. Pero yung chief of staff naman, o yung staff na kilala sa district nila, na tao ni congressman, nandun at nakapamewang doon. At titingin-tingin ganon. Titingin sa kaliwa, titingin sa kanan ganon. Parang andun na rin si congressman. Parang ganun na rin yun. At parang sinabi na rin ni congressman, akin yan. Yan. Parang ganun na ang dating nun. Saka makikita mo yung ibang mga politiko, lalo na nga yung mga incumbent na mga senador. Sabihin, oy, pabati naman, papunta kami, mamimigay kami. Ang mga kababasyero ng bayan ng Katangian, Jerry Dos. Tulad nitong akap na to, kumbatsero, kung bakit medyo ako'y ang aking inclination pagpabor dito sa akap. Ako rin sapagkat, binanggit ko na rin yan. Sapagkat yung pong mga minimum wage earners na parang dinisqualify mo sila dun sa ibang mga tulong tutulungan ng gobyerno kunyan mga taong nangangailangan diba? yan di ba nga ang napakasarap hong tulungan yung nakikita mong nagsusumikap, yung kumakayod pero hindi nahihirapan dahil halimbawa biglang may nagkasakit sa anak o kaya yung katuwang niya sa buhay, yung kanyang misis na nagtatrabaho rin, nagsusumikap din sakit. Napakahirap. Tigil ka agad yung kumbaga nagbabudget ka. Ito kailangan ganito ang papasok sa ating bahay na sa alaga. Biglang nagkasakit yung isa. Yari ka na. Yari ka na. So ang akin lang naman, kumbatsero, suggestment ko lang. Hindi suggestion Ang suggestment ko lang dito, mga taga DSWD, pwede ba? Halimbawa itong akap, pwede ba? Para wala na rin yung pila. Para wala na rin yung nasasayang na araw ng mga manggagawa natin na hindi papasok para pumila. Ng madaling araw pa lang, abuti ng gabi para lang makatanggap ng halagang kung magkano na pandugtong sa kanilang pangangailangan. Namula silang mga kawawa. Pwede bang kausapin na lang yung... Nagdadry pa lang mga kamay ko. Ganun. Sabay ganun. Kausapin na lang ang mga kumpanya. Halimbawa Jollibee. Halimbawa yan. Halimbawa McDonald's. Ng mga minimum wage earners po yan ang mga tauhan yan Sila na lang ang kausapin, sabihin ng DSWD, may programa kami dito. Lahat ng mga minimum wage earners nyo, na listahan. Katulad din naman na yung listahan na-check mabuti yung nagre-remit, binabawasan ng SSS, PhilHealth. Nandun yung listahan yung mga aktibong listahan.
para hindi na Para sila lang tumigil sa sigurado. pagtatrabaho, ipapasok na lang namin sa account ninyo ang halagang ito para yun ay isama na lang sa kanilang sweldo. Ayun, wala nang pila-pila. Wala nang pila-pila at ipaalam na lang sa mga tao na ito ay bahagi ng programa ng gobyerno na pantulong sa mga Pilipinong Sa nangangailangan. mga kinakapos ang Kinakapos kita. ang, May kita pero May kita. kinakapos. Oh, di ba? Yan ang sinasabi Para natin. wala nang pila-pila. Magandang suggestion yan, kumpatsero. Yan ang sinasabi ko sa Ayusin mo yung kwelyo mo. Hindi ba? Yung ang pinakamasakit kasi tingnan, kumpatsero, para bagang pulubi yung ating mga kababayan papipilahin na nakapilang maghapong magdamag. Yung iba, madaling araw pa. Madaling araw pa nakapila na. Doon na nga, baka nga doon pa lalong magkasakit yan. Hindi ba? Tapos ang pakiramdam niya para bagang ang may-ari ng pera na ibinibigay sa kanya yung politiko. yung politikong nag-aabot sa kanya. Yun na nga. Kaya yan, mga panawagan natin sa DSWD. Total, kayo po mismo ang nananawagan na i-exempt yan sa election ban. Para matiyak natin na talagang hindi magagamit sa politika ang perang yan ng bayan. Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Oras po natin. Haji, Mr. Jelom Tang, Lakyam Diap Ithun, 6:21 ng umaga. ACS Balita. Susunod na. Number 1. May balita. Ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. Maker of world-class quality Pride Detergent. Araw ng Wednesday, January 8, 2025. Narito na po ang ulo ng ating ACS Balita. 700,000 toneladang basura na hakot sa Pampanga River. Pilipinas nakapagtala ng record high na kita sa turismo noong 2024. Inflation rate bumilis sa 2.9% noong nakarang buwan ng Desyembre. Utang ng Pilipinas sumipa sa mahigit 16 trillion pesos hanggang noong Nobyembre ng nakalipas na taon. Tensyon sumiklab sa pila ng pahalik ng alisin ang priority lane para sa mga seniors at mga PWDs. SEA Games gold medalist at obstacle star Mervin Guarte pinatay habang natutulog sa Calapan Oriental, Mindoro. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang ACS Balita. Sa detalye ng ating mga balita, inaasahan ang mas magandang daloy ng tubig mula sa Pampanga River palabas ng Manila Bay. Ito ay makaraang makumpleto ng business conglomerate na San Miguel Corporation ni Mr. Ramon Ang paglilinis sa Pampanga River. Bahagi ng layon nito na tumulong na mabawasan ang pagbaha sa Luzon. Umaabot sa halos 700,000 tonelada ng basura. Grabe, no? Oo nga, grabe pala. Saka kwento, pribado po ito Hindi San po Miguel. gobyerno to. Pribado ang naglilinis ng ilog. Kasi grabe nga ang pagbaha dyan sa Central Luzon, lalo na sa Pampanga. Ayan 700,000 tons ng basura ang nahakot ng SMC sa inilunsad nitong cleanup drive sa mahigit sa 26 na kilometrong Pampanga River sa ilalim ng inisyatibong Better Rivers PH na proyekto ni Mr. Ramon Ang nang walang gastos ang pamahalaan at mga taxpayers. Dahil sa proyekto, mas lumalim ang mga ilog at mas gumanda ang daloy ng tubig mula sa Pampanga River na siyang pangunahing waterway sa Central Luzon na dumadaan sa iba't ibang mga lalawigan. Ayos! Congratulations! Good job! Birthday boy. Advance happy birthday boy. Uy, birthday? Malapit na birthday. January 14 Ayan. ni RSA.
Samantala, nakapagtala ng all-time high tourism revenue ang Pilipinas para sa taon 2024. Sinabi ni Tourism Secretary Cristina Frasco, tumaas ng mahigit 9% ang kita mula sa inbound tourism expenditures na umabot sa mahigit 760 billion pesos. Mas mataas kumpara sa mahigit 697 billion noong 2023. Sa bilang ng mga turista, sinabi ni Frasco na pumalo sa halos 6 na milyon ang dumating na international tourists noong 2024. Mas mataas daw po ng halos 10% sa sinundang taon. Nauna sa listahan ng mga bansang pinagmula ng mga turista ang South Korea, sinundan ng Amerika at Japan. Opo, tingnan mo naman mga Koreans pala talagang sila pala nangunguna. Number 1 sila. Kaya kahit saan ka magpunta ngayon dito sa Pilipinas, Amuje! Hais! At yun din naman ang puntahan din ng mga Pilipino, yung South Korea. Siguro kahit nagkakagulo nga sa kanila kahit na hinahunting ng mga sundalo nila, yung kanilang presidente, may warrant of arrest magulo rin pala ron sa ang politika. Ang politika, wag kayong malungkot, ganun din kagulo ang politika nila. Matatag lang dahil maunlad ang kanilang bansa. Ayan, maunlad. It's the economy. Oo, kahit magulo ron, dahil malamig, maraming Pilipinong gustong magpunta ron. Siguro pag nagbilangan ng tao, Pambachero, halimbawa yung bilang ng mga Pilipino pumupunta rito doon at bilang ng mga turistang Koreano na nagpupunta rito, baka mas marami pa yung mga Pilipino mas marami. Sigurado yan, Pambachero. Yun kaya yung bagamat marami na po itong 6 na milyon, ayoko naman maging KJ, Secretary Frasco. Marami naman pero na 6 na milyon. Pero ito'y katotohanan hindi na natin kailangang ibunyag. Yung 6 million tourist arrivals natin. Ganito lang po yun. Kung ikukumpara natin sa mga katabi nating bansa. Malaysia, Thailand, lalo na yung Thailand. Ang Thailand, mga nasa 30 million 30 million na. Malaysia, mahigit 20 million. Ang Singapore, nakakapiraso. Ayan, yung kakaprangot ng yung Singapore. Singapore na mula dun sa West Coast nila, papunta sa East Coast, malilibot mo na ng 1 oras lang. Pag nagpunta ka napunta ho kayo ng Europe, maiinggit ka sa mga lugar na mga puntahan doon, Kumbachero. Halos hindi ka makalakad sa dami ng tao. Sa dami ng turista. Yun, Kumbachero. Pag naikwento mo ang Pilipinas, alam nila may Pilipinas. Pero hindi pa minsan hindi gaanong hindi pa nila ma-appreciate. Hindi masyadong interesado dahil nga alam nila may mga problema tayo dito sa infrastructure yun ang kailangan. Pag-aralan po ninyo ngayon itong mga panahon na to, ano ba kinabubuhay ng Espanya? Ano ba kinabubuhay ng Italia? Ayan, ano ba kinabubuhay ng Pransya? Ayan, lalo na yung France. Alam nyo, taon-taon gaano karami ang tourist arrival sila? Mahigit 90 million. Yun, ang sinasabi na. Nabanggit mo yung 90 million sa isang lugar nga sa Spain ayaw na ng mga locals doon ng turiste. Sobrang dami na raw ng turiste. Ganon din. Nabubusit na po yung mga local sa dami ng tao. Ganon din. Sama. Ganon sa ilang parte ng Europa. Naiinis na sila sa turista. Sa dami ng turistang nagpupunta sa kanila. Kaya yun, ikaw ay turista, iisipin mo, iistimahin ka nila o magandang pagtrato nila. Hindi. Kung pwede nga, umalis ka na sa bansa nila. Pero ang totoo nun, turismo lang po halos ang bumubuhay dyan sa mga bansang binanggit po namin. Ang ganda-ganda ng Pilipinas. Saka ang daming mga crabs dito. Crab mentality. Yung may-ari ng isang hotel diyan sa Grindelwald sa Switzerland, Kumbachero. Nakapunta rito. Silang mag-asawa kaya kinukumbida nga natin na pwede bang magumbida pa kayo ng mas marami pang mga Swiss o iba pang mga dayuhan papuntahin ninyo sa Pilipinas para hindi naman puro yelo nakikita ninyo dyan. Tama. Ayun, tinan mo, galing dito nakapag-beach sila dito. Kasi incomparable po ang ating mga beach, pati beach sa ibang bansa. Alas 6:34 ang ating oras. Naimbag na bigat kada kayo amin na po. Agreeing kayo, gising na. Tumaas sa 2.9% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo sa bansa nitong huling buwan ng 2024.
Sa datos ng Philippine Statistics Authority, mas tumaas ito kumpara sa November inflation na umabot sa 2.5%. Itinuturong dahilan ng PSA sa pagbilis ng inflation ang pagtaas ng singil sa kuryente, Yun. renta sa bahay, pagtaas sa presyo ng LPG. Ayan. Nakaambag din ang pagtaas ng pasahe sa barko at presyo ng petrolyo. Pero ang pinagmamalaki ni Secretary Ralph Recto at ng NEDA Cumbachero, ito daw 2.9% ay inflation ay ikinaliligaya na nila. Sapagkat ang buong taon daw, Cumbachero, ang buong taon ng 2024, ang inflation ay 3.2%. 3.2. 3.2% kumpara sa inflation natin ng 2023 na 6%. Ang taas, ano? 6%, kumbaga, yun daw 2.9% na ito ng December ay December. Dahil sa December. Ang pinanggalingan mas mababa na November. Pero yung buong taon daw, Cumbachero, happy na sila. Mababa. Ito daw ay within their target. Yung buong 2024 ay gaano? 3.2%. 3.2%. Ang buong 2024 from 6% noong buong 2023. Ayan, tingnan mo na. Kung ikukumpara mo yan sa inflation sa atin, sa Amerika. Sa ako, grabe. Mas mataas doon. Kaya ayaw muna namin umuwi. Ayoko muna umuwi. Saka lamig. Susunod! Tito Bo! Papayagan kaya ni Chairman George Garcia ang exemption sa pamimigay ng ayuda sa panahon ng eleksyon? Yan at iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng ACS Balita. Alas 6:36. This time check is brought Balita. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning. Anong araw today, Cumbachero? Today is Laundry Day, Pride Day. Yahoo! At pag Laundry Day, Pride Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, madikit, malupit na dumit mancha kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Alas 6:43 ang ating oras. Kuya Boyet Del Rosario, magandang morning! Oy, nakikinig pala lagi sa atin si Tatay Erds Cudera. Tatay Erds Magandang Cudera. morning. Magandang morning. At kay Jan Lamina, na birthday daw nung kanyang junior na si Jan Lamina Jr. mula dyan sa Faustina Housing. Ayun. Okay. Kuya Mario Eugenio, pare ko, happy birthday sa'yo. Ayan, no? At sabi ni ating Lisel Rivera, malapit na raw maluto yung pansit para sa birthday ni Kuya Ricky Rivera. Ayan, ayos. Nasa linya na po natin si Chairman George Garcia ng COMELEC. Chairman, magandang morning! Magandang morning po, Katunying, Ka Jerry, at magandang morning po sa mga kababayan natin. Apo, bago lang po doon sa issue ni Kong Egay Erice, unahin na muna natin. Yung agad na sinabi, unahin na muna natin itong issue po ng mga ayuda, tulad ng AKAP, AIX, TUPAD, at kung ano-ano pa. At kung ano-ano pang tulong. Alam natin na itong mga ganito ay natitigil pag panahon ng eleksyon, pero ngayon pa lang may sinasabi na ho si Secretary Gatchalian na kung maaari ay i-exempt daw po sa election ban yung AKAP. Yung AKAP mismo. Yung AKAP mismo, Chairman. May chance ho ba? Pwede bang mangyari yon? At Katunying, Ka Jerry, tama po kayo. Ang katotohanan talaga kapag ka-election, kapag ka po 45 days before the election, ay bawal po ang mga social services. Yan po ay prohibited at pine-prescribe ng ating batas. Kaya lamang po, pwede po mag-issue ang COMELEC ng tinatawag na exemption at therefore, pwedeng yan ay mapagbigyan. Ano po ang COMELEC ay hindi magiging hadlang
lalo-lalo na kung ito'y tulong sa ating mga kababayan na mahihirap, lalo na kung ito'y pang-araw-araw na pangtawid gutuman lang nila. Kaya po, nakapagbigay na po tayo ng exemption sa ating pong Department of Labor sa kanilang tupad at iba pang proyekto. Sa Department of Health, kasama po yung MAIF na tinatawag, binigyan na rin po natin sila ng exemption, pero may mga napaka-strictong kondisyon po tayo na nilagay doon para po sa pagpapatupad nito. Ito pong sa DSWD na mga proyekto ay natanggap na po natin at ngayong araw na ito po ay atin po itong ilalabas. At ito po, for information, kauna-unahan sa inyong programa, sasabihin ko, igagaran po natin itong exemption na hinihingi ng DSWD. Kasama po dyan yung mga AKAP, yung mga AIX, yung mga iba pang mga ayuda programs nila. Pero meron po tayong nilagay na napaka-dobling stricto na kondisyon, lalong-lalo na yung no politicians/candidates na present during the distribution ng mga ayuda na ito. At siyempre, kasama na rin po yung pagsasabit sa amin nung sinasabi po ni Secretary Gatchalian na kanila pong nililinang na guidelines para po sa striktong pagpapatupad po nito. At siyempre, yung periodic submission sa amin nung update sa pagdidistribute at pamimigay ng mga ayuda na ito. So bawal maging present sa distribution ng ayuda yung politiko. Pero yung pong mga tarpaulin, yung tarpaulin muna, yung tarpaulin ni politiko nakangiti na gano'n. O kaya t-shirt. Yung mga supporters o staff nila, wala si politiko, chairman, pero yung chief of staff o yung mga staff nila ay nandun at nakakamiseta na may mga mukha ni politiko, ni kandidato. Alam niyo po, pagka po sinabi natin no politicians/candidates, damay-damay na po ang lahat doon. Kasama na rin po yung mismong mga tauhan nila. At siyempre po hanggat maaari, yung po sinasabi natin sa DSWD, na kahit po yung mga any indikasyon or indication na mismong parang ang politiko ang nagpapadistribute nitong mga ayuda na ito. Tatandaan po ng lahat, ito po yung DSWD programs. And therefore, hindi po ito proyekto ng politiko o ng kandidato. Yun po ang dapat maintindihan ng mga kababayan natin. Karapatan niyo po makatanggap nito. At ito po yung hindi dapat pinipili ng kahit na sinong politiko. Ito po yung nakabase sa guidelines, criteria ng pagpili na mismo ang DSWD ang namimili po. At naniniwala po tayo ka Jeric at Katunying na ito pong mga social workers natin, mga professionals po yan, military po ang mga yan. Magagaling. Tama po. Hindi nila pababayaan na sila mismo ay matugisa magamit. At makasuhan dahil lamang sa magamit para lang po sa interes ng ilan. Opo. Bukod ho doon sa kondisyon ninyong yon, Chairman, sa walang politiko, walang mga tauhan nila at walang muka, ano pa ho ang kasama doon para lang maituloy itong mga tulong na ito kahit panahon ng eleksyon? Siyempre po, nag-commit po ang ating kagalang-galang kalihim Rex Gatchalian na meron po silang dinadraft na guidelines. Kasama po ang ating Department of Labor at sinabi po nila, kasama po rin yan yung no politician candidate na yan sa mismong guidelines nila. Gusto po natin makita kung paano nila talaga strictly ipapatupad dyan upang makumbinsi naman tayo dahil alam niyo po, naniniwala po tayo na yung kanila pong pinadala sa atin na request for exemption ay pasimula pa lamang at may mga susunod pa dyan. So, hindi po natin sabihin, siyempre po gusto namin nasubukan. O sige, bibigyan namin kayo ng exemption dito, pero dapat tuparin nyo yung lahat ng commitment ng departamento para maipatupad ng tong tama. Para naman po yung susunod nilang request pa, ay mas magiging mabilis naman po ang action namin. Dahil otherwise, pagka po hindi naging mabilis siya, nasa power din po namin i-cancel ang kahit na anong request for exemption, national man or local government unit or agency. So lahat na po ito, Chairman, sabi nyo, nabigyan nyo na ng exemption yung tupad, tsaka yung MAIX ng DOH. Ito na lang DSWD ang isusunod nyo ngayon. Today. Opo. Ito po, araw na ito ay i-release na po natin. Ayaw po nating mahinto yung tulong sa ating mga kababayan. Basta po ito lang po ang ating nililiwanag sa mga kababayan natin. Huwag po kayong mag-alala. Darating po ang tulong sa inyo. Pero sana po, narinig nyo naman po yung sinabi ko, sana po ma-insist natin doon sa mga magdi-distribute yung pong pinagbilin ko na walang politiko during the distribution. Ito po ba'y hanggang sa mismong araw ng eleksyon pwedeng gawin, Chairman?
Yung pong AIX po, may inisyu po tayong resolution na katunying ka, Jerry. Bawal na bawal po 10 days before the election. Okay. Absolutely prohibited po ang AIX 10 days before the election. Alam niyo po kasi itong AKAP ay bagong bagong programa po ito. And therefore, wala pa po tayong disposisyon tungkol sa bagay na ito. But in the meantime, again, pagka po nagsimula na itong election period sa 12 ng Enero at nagsimula ang campaign period naman sa February 11 sa national at March 28 sa local, ay magtutuloy-tuloy naman po ang mga programang yan. Kahit po yung mga scholarship sa mga estudyante natin at yung mga tulong pinansyal sa ating po mga operators ng yung mga jeepney drivers, etc. Lahat po yan magtutuloy-tuloy. Huwag po mag-alala ang lahat. Mabalik lang po ako dun sa distribution ng ayuda. Halimbawa po, kahit may guidelines na at nag-commit na sa inyo ang DSWD, dumating pa rin po dun yung politiko. Dumating po dun at siguro hindi naman maawat nung katulad ngayon. Sabi ng DSWD, sila naman ang namimigay Kaya lang, andun yung mga politiko, andun yung congressman, andun yung staff dahil silang tumutulong din sa kanila. Paano kung biglang sumulpot po dun yung politiko? Meron po ba silang pananagutan sa COMELEC? Pwede ba silang ma-disqualify bilang kandidato on the basis of violating the conditions set by the Commission? Ay opo, katunying ka, Jerry, meron po kami dinisqualify ng mga governors at mayors patungkol sa tinatawag nating abuse of state resources. Aba yung iba nag-distribute pa nga noong tulong sa mga tricycle drivers na oo nga pala. Hindi wala tama. Kaya naman po wala man lang hiningi exemption sa atin. Pagkatapos doon sa mga senior citizens, tama lang din. Pero hindi po ba naman napakadali naman humingi ng exemption sa COMELEC Pero yung sinasabi natin, yung presence sila dyan, natapos bigla na lang dumating dyan, abay pag may nakapag-picture sa kanila at na-pinpoint na yan yung eksaktong panahon na bawal yung mga presensya nila, ay wala po sana sa samaan ng loob kung ang COMELEC ay magdi-disqualify sa kanila, magpa-file ng kasong kriminal dahil yan po isang election offense. Kahit wala pong mag-file ng complaint, pag may nagpadala lang sa inyo ng picture at motu proprio, pwede ba kayong mag-usisa doon, mag-investigate kung totoo yung papadala sa inyong larawan o video? Ay opo, kapag po ang pinag-uusapan ni disqualification case, hindi yung cancellation, disqualification dahil yan ay election offense, ang COMELEC ay may motu proprio power. Kami mismo, pwede kaming magreklamo, kami mismo pwede mag-imbestiga para din po yung walang pinagkaiba sa vote buying Kahit nabigyan lang kami ng picture o masabihan lang kami mismo nag-iimbestiga. Pinatunayan po natin yan, katunying ka, Jerry, nung barangay SK election, 7,500 ang ating kinasuhan, binigyan ng show cause orders at 253 ang hindi namin pinaproklama sa mga posisyon. So, pwede po namin gawin yan. Ito po ang sige nga. Pwede po kami hindi mag-proclaim sa kanila. Sana po maintindihan nila, pwede namin sila hindi iproklama kahit na manalo at nanalo sila. Ayan, magandang bantayan yan. At itong binanggit ninyo na papayagan ninyo, bibigyan ng exemption, pwede na rin maging dry run ito, kumbatsero chairman ng politicians free distribution of government assistance. Papag nagawa ngayon panahon ng eleksyon, pwede nang gawin kahit hindi panahon ng eleksyon, chairman. Yun nga po yung sinasabi din natin, bakit ba naman, yun naman po yung 45 araw lamang, pwede naman yung iba yung makatiis na lang, o yung iba naman after the election na lamang. Alam niyo po kasi meron mga pagkakataon pwede naman mag-distribute halimbawa ng bigas bago man lang mag-campaign period. Bakit ba naman kinakailangan mag-distribute ka ng ganong kadaming bigas during the campaign period? Samantalang pwede naman yung ibibigay mo isang sakong bigas, tatagal na yun sa matapos ang halalan. Ibig ko sabihin, talagang alam mo na ang reason, ang purpose ay to solicit the votes of the people. Yan po yung pinagbabawal ng batas natin. Kung kami lalamya po sa pagpapatupad sa ganyan, para na po wala na lang magkaroon ng commission ng election. So ang sa amin po, pasensyahan na lang kung medyo stricto tayo sapagkat unfair naman po doon sa mga hindi nakaupo at wala pong access na mga kandidato doon sa government fund. Ayan. Naalala ko, last na lang, Chairman, yung pong kaso ni Alice Go, kaya po siya kinasuhan ng paglabag sa election code ng COMELEC, dahil siya nagdeklara siya ng kasinungalingan sa kanyang certificate of candidacy. Tama po ba yan?
Tama po. At dahil po may findings ng National Bureau of Investigation, kasama na rin ang opisina ng Solicitor General, kaya po sila nag-file ng petition for quo warranto. At ginawa po namin basihan yung mga findings nilang yon upang magkaroon din kami ng sariling investigasyon na ginamit namin yung mga fingerprints niya na nakuha sa NBI. So yun ay kahit walang nagreklamo sa inyo ngayon, meron pong laganap na balita. Sabi ko nga kahapon, dumaan na sa kamay niyo ito tungkol kay Senator Erwin Tulfo. Senator na dahil mananalo na to si Senator Erwin Tulfo. Number 1 sa mga survey. At hindi po maliit na issue po itong pinag-uusapan dito, Chairman. Pwede ba kahit walang magreklamo sa kanya, motu proprio ang pinag-uusapan po kasi dito yung pagdedeklara niya ng kawastuan o kasinungalingan sa kanya Certificate of Candidacy, considering ang mga dokumento po dito dumaan sa Commission on Appointments na isang body na napakabusisi din. Nabanggit nyo kasi kanina yung NBI, Chairman. Can you conduct your own investigation motu proprio kahit wala pang nagsasampa ng kaso to disqualify Senator Erwin Tulfo? Pwede po namin gawin yon, Katunying ka, Jerry. Pero basta hindi po issue ng pagpapakancel ng kandidatura dahil nga po kapag ang pinag-uusapan, sabi ng Korte Suprema, ay issue ng citizenship, age, registration as a voter, literacy at yung mismong residency, dapat daw po may isang registered voter ang magpa-file niyan. COMELEC ay walang motu proprio na kapangyarihan na mag-initiate kung iyan ang mga pag-uusapan. Subalit, kapag ang pinag-uusapan po, Katunying ka, Jerry, ay election offense o yung violasyon ng ating pong election law, pwede po kami mag-motu proprio, pwede po namin gawin po yan. Aware po kami doon sa binabanggit nyo na naglabasan po talaga sa social media at syempre po ay kahit paano gusto rin namin tingnan at busisiin yung mga sinasabing dokumento. Kaya lang, siyempre, very limited yung pwede namin gawin sapagkat kinakailangan namin i-countercheck sa ibang ahensya ng pamahalaan. Yung po kasing nakaraan, dumaan na nga po sa kamay nyo yan, pwede bang sabihin ni Senator Erwin Tulfo na hindi, na-desisyon na ng COMELEC dati yan Lusot na nga ako, inabsuelto na nga ako ng COMELEC dati dyan Ganun ba nangyari noon time na yon, Chairman? Yung pong issue ng citizenship kasi para sa kaalaman ng lahat, ang tawag po dyan walang res judicata. Yan po ay pwedeng ma-revive, pwedeng alamin every now and then. Maliban na lang kung may final judgment ang Korte Suprema at nag-participate ang Solicitor General. So ibig sabihin po, kung halimbawa ikaw ngayon ay nadeklarang Filipino citizen, pwede pa rin ma-question yan sa mga susunod na panahon sapagkat hanggat walang final na desisyon ang kataas-taasang hukuman sa bagay na yan. So ibig sabihin po, pwede kami mag-inquire pa rin. At the same time, yung kapangyarihan naman po ng COMELEC when it comes to election offense ay technically unlimited. Sapagkat siyempre, pag violation ng election law, kami po ang may absolute jurisdiction dyan. At hindi porket nagkaroon ng initial na ruling, ang tanong doon, ano po ba ang naging initial na disposition ng COMELEC? On technicality ba o on the merits? Kasi kung on technicality lang, edi hindi pa po nadidesisyonan with finality pala ang merito ng isang kaso. Ayun, okay. Chairman. Mr. Chairman, maraming salamat po. Magandang umaga po. Mabuhay po. Magandang umaga. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Chairman George Garcia ng COMELEC. Kasama ang 2x2 Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Nagatid ang kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baja. Ito po naman si Anthony Taberna. Makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, 2x2. 2x2. Let's move and gay and get it. Andito pa kami! You got the healing that I want. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa 2x2 sa DZRH. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ay, si Dr. Timothy D. Doc Timothy D, magandang morning. Nakasubaybay daw sila, sabi ni Lovely.
doon sa kanyang yung kanyang staff sa kanyang clinic. Ayan. Dr. Timothy D, alam mo na gagawin mo, ha? Tingnan mo din yung pulso ko, ha? Ayan, ha? Alam tayong discount yan. Siyempre meron, sabi niya. Si Check Talay ay lagi ring nakatutok. Si Jerry Labasan, si Chris Nulod ay nagre-ready na para sa kanyang ride. Samantalang si Soji Jimenez ay nandyan pala sa Lingayen, Pangasinan. Aba? At ang dami raw turista na nagpunta nitong nakaraang holidays. So nga naman. Si Kuyang Danny Flores at si Ate Baby dyan sa San Pablo, nagre-ready na raw sila sa Lunes. Ayan, sa Lunes. Para sa Lunes. At i-check nga natin yan. Magang-maga daw sila alis eh. Oo. Alamin natin ang preparasyon dyan ng MMDA at ng City Government ng Manila. Hindi lamang para dito sa mangyayari ngayong ano ba ngayon? Bukas. Bukas yung traslasyon. Sa traslasyon, kundi pati yung sa Lunes. Yung isang malaking rallying magaganap dito po sa Maynila. Ayun ay nakikibalita rin si Kuyang Els Bartolomeu. Els Bartolomeu, magandang morning. Si Ate Nilda at si Ed Season, nandun sila sa Ubay, Bohol. Nakikinig daw ang mga kapatid doon araw-araw. Ayun. Sa Ubay, Bohol. Maayong buntag po kaninyong tanan. Mata na mabudiha. Ayan, mata. Kamusta ba mga mata ng Tarsier? Ang lalaki daw, sabi ni Kuyang Engineer Magiting Cruz ng Gapan, Nueva Ecija. Pero andon sa Bohol. Sa Bohol. Yo! Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 11 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Araw ng Miyerkules, sa 8 ng Enero 2025. Narito na po ang ulo ng ating mga pangunahing balita. 1% taas sa kontribusyon ng SSS tuloy. Martial law at term extension wala sa plano ni Pangulong Marcos. DICT itinanggi na may nanakaw na sensitibong impormasyon ang mga Chinese hackers. Ilang celebrity kabilang sa dumagsa sa pahalik sa Nazareno. 2 hitman ng Davao Death Squad nasa custody na ng ICC ayon kay dating Senador Laila de Lima. PNP may person of interest na sa kaso ng pinaslang na atleta sa Oriental Mindoro. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapaghatid balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. At ito ang Pangunahing balita. Ay. Alas 7:13 ang ating oras. Pasadahan muna natin ang ating mga RH reporters. Metro Manila ngayon. May napakaagang aksidente dyan sa EDSA Carousel. Nako, meron daw bus na nawala ng preno. Nako, Mario Joseph. Flash report pala ito Oo nga. Eto pala yan. Flash Report. Flash Report! RH52, Edniel Parosa. Kami na Edniel. Kapunyeng Jerry, parado ngayon itong bahagi ng EDSA southbound. Wala paglusong mula doon sa ilalim ng Pituason Tunnel sa Cubao patungo sa Main Avenue. Dito yan sa Quezon City.
Inararo kasi nitong isang pampaserong bus, isa pang bus sa kanyang harapan at isang SUV rin. Matapos itong mawala ng preno pasado alas 6 pa ng umaga. Hanggang ngayon nandito pa rin itong mga sangkot na sasakyan maliban sa SUV na inatak na ng Traffic Bureau. Dito mismo ito nangyari sa EDSA Carousel, kaya maliban doon sa mga pribadong motoristang nakaranas sa ng ekstrang bigat ang daloy ng trapiko, naabala rin maging yung mga commute na mga pasaherong hindi makababa o makasakay agad doon sa istasyon ng Main Avenue. Kwento ng MMDA Traffic Aid na rumisponde rito sa lugar, sinadyang isang vanong driver nitong Earth Star Bus na may plakang 7301 itong kanyang minamaneho sa Center Island. Nakaraang maramdaman na wala siyang preno. Pero hindi na isampa yung bus dahil medyo mataas itong konkretong ito. At sa halip binangga na lamang yung harap niya pang isang bus at isang puting SUV na may plakang NGR 7509. Pakinggan natin ang kanyang paliwanag. Nawala ng preno itong bus. Tapos bumangga sa Center Island. Pagbangga niya, tumama siya doon sa pangalawang bus. Tumama sa pangalawang bus? Tumama dito sa isang kotse na kulay puti. Naunang tamaan yung isang bus? Oo, naunang yung tamaan yun. Tapos bumangga siya pa rito. Lumabas siya ulit eh. May mga sakay na commuter at dalawang bus. Kumusta yung mga pasahero? Pagdating natin dito sa area, wala na rito itong mga ito at wala naman daw malubhang nasugatan. Buti na lang. Buti naman. Wasak itong pinakaharapan ng bumanggang sakyan. Makikita niyo sa ating video mula windshield hanggang doon sa headlight. Ang UP naman yung likuran ng isa pa sa katunayan, nagkalat pa rito sa EDSA Carousel. Itong mga pasag na salamin, itong mga sangkot na sasakyan. Hinapin na lang dito ng MMDA yung pinakahahatak itong mga bus na ito, itong mga naglalaki ng sasakyan. Habang yung mga pasahero ng carousel, ayun, nakabala na. Bumababa na lamang Jerry at Anthony sa alanganing bahagi ng kalsada. Exact location yan, Edniel? Dito mismo yan sa tapat ng Main Avenue Station ng EDSA Carousel. Going Makati? Going Makati. Mabuti na lang kamo, dito yan sa pinakamalapit sa istasyon ng EDSA Carousel dahil gitna-gitna pa ito. Nangyari doon sa gitna sa ilalim ng Pitwason Tunnel, mas lalo ng babara. Mas matindi. At apektado yung ating mga commuter. Bali nangyari, nung mawalan siya ng preno, kinabi niya sa kaliwa para isampa sa Center Island, pero hindi na kaya. Binundol niya yung bus sa unahan, pero dahil sa impact, napakanan siya. Kaya may nadamay na private vehicle sa kanan. Oo, ito kasing bahagi ito ng EDSA Carousel, Jerry. Medyo wala pa itong walang barrier. Ayun. Ito sa tunnel Kadamay tuloy yung SUV. Pero yung pila ng mga sasakyan dito sa ating kinatatayuan hanggang doon na sa ilalim na ng Pitwason Tunnel at pinangangambahang umaba pa ito hanggat hindi nahatak o natatanggal dito. Itong dalawang naglalakihang bus, pareho pa naman din. Earth Star Bus, dito yan sa EDSA Carousel, Cubao southbound. Yan ang sitwasyon dito sa bahagi ito ng EDSA QC. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Metro Manila ngayon. Punta naman natin si RH15 Giselle Ricafort. Naghahanap ba kayo ng kamatis? Mahal daw kaya wala nang gustong bumili ng kamatis. Dahil? Dahil ang sobrang mahal. Ang problema dun sa mga nagtitinda, nabubulok ka na ng kamatis. Ibebenta nyo ng mura o mabubulok na lang yan? Napakabigat naman problema na. Puntahan nga natin ang palengke doon sa Baclaran. Andun si RH15 Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Teka, napuputol. Chapi. Chabi. Ano ba yung gamit na... Chabi. Ano ba yung gamit na linya ni radyo? Motorola. Ikot ng konti, Giselle. Ikot mo yung sasakyan. Abanti mo ng konti yung sasakyan. Come in, Giselle. Balikan natin si Giselle Ricafort. Unahin na muna natin si Grace Ansano. Presyohan ng gulay daw. Grabe, dyan pa mismo, maraming gulay dyan. Sa kanyang lugar. Sa lugar niya. Pero mataas daw po presyo ng gulay
sa Region 2, ang Region 2 sa Nueva Vizcaya, Kumbachero, andyan yung isang malaking bagsakan ng gulay Kaya nga. Oo, at Region 3, napakadami ding magugulay dyan. Central Luzon. Magkano ba gulay dyan? RH25, Grace Ansano. Coming Grace! Kakunin sa Jerry, di rin nagbabago ang presyo ng mga gulay dito sa bahagi ng Region 2 at Region 3. Katunayan, ang isa sa mga kilala at dinarayong Nueva Vizcaya Agricultural and Vegetable Trading Center na matatagpuan sa Bambang, naglalaro pa rin sa 150 hanggang 300 kada kilo ng etong kamatis. Bagamat sa mga nakalipas na panahon, pumalo pa nga ng 5 pesos hanggang 10 pesos at marami sa mga kamatis na yan ay itinatapon na lamang. Bukod pa sa NBAT, maging dito sa Sangitan Public Market sa Cabanatuan City na itinuturing din na pinakamalaking bagsakan center dito sa Central Luzon. Halos ganun din, naglalaro sa 150 hanggang 300 kada kilo. Sa mga pamilihang bayan, mas mataas dahil nga kinukuha ito sa mga bagsakan center. Sa ngayon, kani-kanyang diskarte ang mga karinderya. Sa halip na bumili ng sariwang kamatis, ay tomato paste na lamang ang kanilang tinatakbuhan. Higit daw na mas mura at hindi naapektuhan ang kanilang mga ibinebentang mga pagkain. Sa ngayon, isa sa mga tinututukan ng Department of Agriculture ay ang patuloy na maalalayan daw ang mga magsasaka. Tanong ng maraming magsasaka sa panahon daw na kung kailan maraming ani, hindi raw sila nabebentahan. Ngayon, ang Marketing Division ng Department of Agriculture ay dapat daw pagtuunan nito para magkaroon ng mga processing food ang ating mga rehiyon. Ang bahagi ng Central Luzon, lalo na sa bahagi ng Nueva Ecija, isa ito sa mga nagpuproduce at masisipag na magsasaka tulad na lamang sa Saragosa na may malawak din na taniman ng mga kalabasa. Bangabat sa ngayon, naglalaro ang kilo ng kalabasa sa 20 hanggang 30 pesos at ang mga Baguio vegetable naman na inaani sa bahagi naman ng Nueva Vizcaya tulad ng ombok. Ito yung petsay na imported na tinatanim na rin dito. Naglalaro lang ito ng 18 pesos hanggang 30 pesos kada kilo. Higit na mas mura sa mga lokal na mga inaani nating petsay. Kani-kanya na raw diskarte ang ating mga mamimili, lalo na si Mrs. nakakarampot na lang ang inuuwi ring sweldo ng kanyang mister. So yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaya pala Metro Manila ngayon. Kaya pala sabi ni Kuyang Jerry Espidillon, kasama niya si Ate Sally, kaya din sa Nueva Vizcaya, nagdidildil na lang kami ng apple kaysa bumili ng kamatis. Antindi, apple ha? RD Reuben Theodore Sindak, kumusta naman ba dyan sa Bicol? Ayan. Nagdidildil na ba kayo ng sili? Okay na ba ang supply natin ng sili dyan? Sabi ni Kuyang Els Bartolome, bumili daw siya na kahapon 255 per kilo. Mahal. Mahal pa rin. Kumusta kaya dyan sa Zambales, Governor Jun Ebdain? Magandang morning. Kong Domeng Mariano, kumusta po ba ang presyo ng gulay dyan? Marami ding gulay yan dyan sa Zambales. Marami rin. Balikan natin ang linya natin dyan sa Baclaran kay RH15 Giselle Recaport. Come in, Giselle! Jerry, katuwing umiinda nga ng pangalugay yung mga nagtitinda ng kamatis dito sa Baclaran dahil sa tumal ng bentahan. Umiilag na kasi ngayon yung mga mamimili sa kamatis na sipa sa 300 ang kada kilo. 10 piraso yung kada piraso ng maliit, 20 naman yung medium, 30 ang malalaki, habang 4 piraso ibebenta ng 35 pesos dito sa pamilihan. Dahil kapresyo na ng ilang parte ng baboy, inaabot na ng hanggang 2 araw, hindi pa rin daw nauubos ng mga retailer na ibenta ang kamatis, kaya nabubuhay
bulok lamang. Ang iba namang tindera, ibinababa sa hanggang 250 pesos ang kada kilo kung hinog na yung kamatis sa pag-asang mabawi man lamang daw yung kanilang puhunan. Kabilang sa mga ilag na mamimili si Nanay Susan na sarsyado sana ang lulutuin pero magdagata na lamang daw ng gulay. Nagtataka naman si Tati Eric kung bakit sumipa ng gusto ang presyon. Samantalang sa mga nakalipas na buwan, oversupply naman daw ang mga headline. Pakinggan natin ang bahagi ng ating mga panayam. Ito nga ma'am, ano na lang, mampusay na lang po binili. Dapat may kamatis pa po yun kasi maganda po. Wala na po pambili ma'am, ito na lang po yung budget. Tinatapon lang ang kamatis, bulok, nabubulok. Eh ba't ngayon nagkaganon? Saan dinadala? Ito si Giselle Rigafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Metro Manila ngayon. May isa pa, kumpanyero. Si Boy Gonzales ay nagpo-prosesyon. May sinututukang mga vendor sa paligid ng Quiapo na pinapaalis na raw para sa traslasyon. RH25, Boy Gonzales, coming boy! Anthony, Jerry, maluwag, malinis ang ilang kalsada sa bisinidad ng Quiapo Church dahil sa pasamantalang tinanggal ang mga stall ng napakaraming vendors. Ito yung para bigyan daan ng transaksyon 2025 bukas, Enero 9 dahil sa inaasang mapupuno ng deboto ang nabanggit na lugar. Sa kabaan ng Raon Street, Quezon Boulevard, Evangelista Street, Carriedo at Villalobos Street ay tinanggal na ang mga vendor. Sa kabaan naman ng Carlos Palanca, may mga ilang pang basura ang hindi pa nahakot ng Metro Waste. Pero sa mga sumandaling ito, dumating na ang mga tauhan ng Manila Department of Public Service na may dalang malaking truck ng basura para mahakot na itong mga basura sa kabaan ng Carlos Palanca. Dahil dito ang inaasang mapupuno ng mga deboto itong kahabaan ng Carlos Palanca na isa sa mga ruta na dadaanan ng traslasyon. Ito si Boy Gonzales para sa... Kumusta sitwasyon sa Quirino Grandstand sa Luneta? Sa Quirino Grandstand ay marami na rin mga deboto ang dumating dito. Magdamag na sila na mga nandito, mga nakapila. Ang ilang mga senior ay nagkakaproblema, Jerry Anthony, dahil nawala yung pila para sa kanila. Ginaganap na balik ng Justa Sereno sa Quirino Grandstand. Ayon sa mga senior citizens, madaling araw pa lamang nagtungo na sila sa pila, pero inabisuhan umano sila na isang pila na lamang sila pupunta. Karamihan sa mga senior citizens ay nagmula pa sa Cavite, Bulacan, Pampanga at Bataan. Wala pa naman tugon dito ang mga nakatalaga na in charge sa pila hanggang sa kasalukuyan. May mga ilan naman kasi mga senior ay nagtyaga na lamang pumila, lalo na't bahagi ito na kanilang panata tuwing traslasyon. At umaabot sa ngayon ng 37,000 mahigit ang naitalang bilang ng mga deboto batay sa datos na ipinalabas ng Manila Police District. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, boy! Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha, ACS Balita. Alas 7:27. Ang balitang ito ay hatid sa... 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha, ACS Balita. Alas 7:34. Tuloy ang mga pangunahing balita. May natukoy na ang na person of interest ang Philippine National Police sa kaso ng pinaslang na SEA Games gold medalist na si Mervin Guarte sa Calapan Oriental, Mindoro. Si Guarte na taga Batangas ay iniulat na nagtungo sa
Kalapan dahil sa imbitasyon ng kaibigang konsehal. Ayon kay Lieutenant Colonel Roden Fulache, hepe ng Kalapan City Police, nangyari ang krimen kahapon ng madaling araw sa bahay ng konsehal na si Dante Abel. Natutulog si Guarte sa sala ng saksakin sa dibdib ng hindi pa nakilalang sospek. Sa investigasyon, may nakasagutan si Guarte habang nakikipag-inuman ito at isa ito sa itinuturing na persons of interest sa krimen. Ang biktima na miyembro ng Philippine Air Force at nakadistino sa Fernando Air Base sa Lipa, Batangas ay gold medalist sa SEA Games at sa 2024 Spartan Asia Pacific. Alas 7:35 na ng umaga, tuloy ang 1% taas kontribusyon ng mga miyembro ng SSS ngayong Enero. Ito ay sa kabila ng panawagan ng ilang individual na suspendihin ang dagdag singil sa kontribusyon na ayon sa SSS ay nakalagay sa batas. Ito po yung RA number 11199 na mas kilala bilang Social Security Act of 2018. Sinabi ni SSS President Robert Joseph Declaro, mahihirapan ang mga miyembro na makuha ang benepisyong dapat nilang matanggap kapag ipinagpaliban ang paniningil. Tiniyak ni Declaro na malaki ang magiging pakinabang ng mga miyembro kapag nagretiro dahil magiging tubong lugaw ito mula sa 30 pesos kada araw katumbas ng 190 pesos kada buwan na dagdag sa kanilang kontribusyon. Paliwanag pa ni Declaro, ito na ang huling taas kontribusyon sa SSS dahil wala nang ganitong hakbang sa hinaharap. Kung ika-calculate nyo, 190 pesos in 10 years is about 22,000 something. Within 5 years of retirement, nabawi nyo na ho yung 190 pesos na yun. Ang life expectancy ho ng mga Pilipino ngayon is nasa mga 72 years. So, ibig sabihin, from age 66 until 72, ano na ho yun, tubong lugaw na. So, ang programa ho ng SSS, hindi lang ho tinitingnan yung short term, but even yung long term benefits for our members. Ang tinig ni SSS President Robert Joseph Declaro. Samantala, may hinala si Executive Secretary Lucas Bersamin na may kaugnayan sa politika ang panawagang suspindihin ang taas sa singil sa kontribusyon ng SSS. Ayon kay Bersamin, malapit na kasi ang eleksyon at kumakandidato ang isa sa mga tumututol sa hakbang na si dating SSS President Rolando Makasayat at posibleng bahagi ito ng kanyang kampanya. You must understand kung kanino galing yung call. Kandidato si Rolly Makasait, who used to be president of SSS. I don't know if that is part of his way of campaigning. Pero we will consider seriously kung that issue ever is brought to us officially. Executive Secretary Lucas Bersamin. Wala sa plano ng Pangulong Bongbong Marcos ang magpatupad ng martial law at hindi nito hangad na ma-extend sa termino. Ito ang tiniyak na Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod ng ginawang regodon sa National Security Council at pag-alis kay Vice President Sara Duterte sa NSC. Kaugnay ito sa aligasyon ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo hinggil sa Manila layunin ng nasabing hakbang. Git ng kalihim prioridad ng Pangulo ang pagpapatatag sa ekonomiya, pag-angat sa buhay ng mga Pilipino at pagsusulong sa mga programa ng pamahalaan. I don't think it is in the mind of the President right now. What he has in mind is the economic prosperity of the country, the health and welfare of the people, especially those of the lower classes, then the prioritization of his legacy projects. No? The President accepts that as the number one concern. It's not about martial law. It's not about extending himself in power. No, he has no thinking about that. He does not even think in those terms. Ang tinig ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Mahigpit na ipagbabawal ang paghalik sa imahe ng Pong Nazareno bagamat pahalik ang tawag dito. Sinabi ni Nazareno 2025 Feast Advisor Alex Erasga, sa pamamagitan nito ay maiiwasan ang pagkalat ng virus lalo na at usong-uso ngayon ang sakit dahil sa malamig na panahon.
Hinimok ni Rasga ang mga deboto na magdala ng panyo at ipunas ito sa Nazareno sa halip na humalik. Panawagan naman ni Manila Mayor Hani Lacuna sa mga deboto sumunod sa health protocols tulad ng pagsusuot ng face mask. Ibinunyag ni dating Senador Laila De Lima na nasa protective custody na ng International Criminal Court o ICC sina Arturo Las Cañas at Edgar Matubato, kapwa umaming hitman at dating miyembro ng Davao Death Squad. Ayon kay De Lima, ito ay nangangahulugan na importante silang testigo matapos ilagay sa protective custody ng ICC. Kinumpirma rin ni De Lima na naunang umalis ng Pilipinas si Matubato gamit ng isang pekeng pangalan, pati na rin sa pahayag nito sa New York Times. Samantala, nilinaw ni Executive Secretary Lucas Bersamin na wala silang alam at koneksyon sa paglabas ng bansa ni Matubato. Paliwanag ni Bersamin, anuman ang layunin ni Matubato sa paglabas ng Pilipinas ay hindi nila ito kontrolado. Alas 7:40 ang ating oras. Tuloy ang pamamahagi ng ayuda ng gobyerno sa pamamagitan ng DSWD kahit pa sa panahon ng eleksyon. Ito ang inihayag ngayon ni COMELEC Chairman George Garcia sa pagsasabing pagbibigyan nila ang kahilingan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian para sa exemption sa election ban ng pamamahagi ng AKAP. Ganon din ang bininggit ng chairman na sa nauna na nilang pinagtibay o inaprobahang kahilingan naman sa pamimigay ng tulong ng DOLE sa pamamagitan ng TUPAD at ng Department of Health. Sinabi ni Garcia maging ang mga campaign paraphernalia at staff ng mga kandidato ay bawal sa lugar at bawal na bawal ang mga kandidato sa payout venue. Sino mang lalabag sa naturang patakaran ay maaaring maharap sa kaukulang parusa. Opo, ito po araw na ito ay i-release na po natin. Ayaw po nating mahinto yung tulong sa ating mga kababayan. Basta po ito lang po ang ating nililiwanag sa mga kababayan natin. Huwag po kayong mag-alala. Darating po ang tulong sa inyo. Pero sana po, narinig nyo naman po yung sinabi ko, sana po ma-insist natin doon sa mga magdi-distribute yung pong pinagbilin ko na walang politiko during the distribution. Samantala, tungkol naman sa mga question sa citizenship at qualifications ni Congressman Erwin Tulfo sa pagtakbo sa darating na senatorial elections ay ganito naging pahayag ni Chairman Garcia. Chairman. Nawala si Chairman. Nanawagan po ang grupo ng mga public school teachers sa Civil Service Commission na alisin na ang Filipiniana-inspired na dress code na buwan ang susuotin ng mga kawani ng pamahalaan. Kasunod ito ng Memorandum Circular No. 16 ng CSC na nag-aata sa mga empleyado ng pamahalaan na magsuot ng Filipiniana tuwing ika-4 na Lunes ng buwan at ASEAN-inspired uniform tuwing unang Lunes. Gate ng Teachers Dignity Coalition, hindi komportable lalo na ang mga guro sa pagsusuot ng Filipiniana kung ibabatay ito sa sitwasyon at kondisyon ng kanilang trabaho. Paliwanag ni Teacher Benjo Basas, dapat ikonsidera ng CSE sa kasuotan ng mga guro ang siksikang classrooms, kakulangan ng maayos na ventilasyon at pisikal na demand sa trabaho ng mga ito sa paaralan. Itinanggi ng DICT ang report na napasok ng mga hackers ang ilang website ng pamahalaan. Ayon kay Secretary Ivan Uy, sa report ng Bloomberg na pinasok ng mga hacker mula sa China ang website ng ilang ahensya ng gobyerno at executive department at ninakaw ang ilang sensitibong impormasyon ng militar na may kaugnayan sa West Philippine Sea. Isinagawa daw po ang pag-atake noong 2023 at hanggang June 2024 ayon sa mga report. Pero sinabi ni Secretary Uy na walang data ang nakompromiso sa kabila ng patuloy na pagtatangka ng iba't ibang grupo na i-hack ang mga website ng pamahalaan. In most occasions, if ever there are any compromises, we've seen that the data are old data.
some of them are being reposted again. So example, na-hack nila nung 2020. So may nakuha silang mga information. Tapos ipopost nila ulit ngayon at sasabihin, oh, may na-hack kami. Secretary Ivan Uy ng DICT. Lumobo sa mahigit 16 na trilyong piso ang utang ng Pilipinas nitong katapusan ng November 2024. Sa datos ng Bureau of Treasury, mas mataas ito ng 10% kumpara sa mahigit 14.5 trilyong utang ng bansa sa parehong panahon noong 2023. Itinuturong dahilan sa pagsipa ng utang ng Pilipinas ang net financing at epekto ng paghina ng piso kontra dolyar. Susunod! Tito Bo! Sino itong actress, singer na addict daw ngayon? Nako. Na-addict sa iniinom na gamot sa napampapayat. Nako po. Sino yan? At iba pang mga nagbabagang balita sa pagpapatuloy ng Pangunahing Balita. Alas 7:46. Ang balitang ito ay mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing Balita. Compliant sa tax laws o sumusunod sa mga batas na may kinalaman sa buwis ang NGCP o National Grid Corporation of the Philippines. Sa katunayan ay nagbabayad ng 3% franchise tax ang NGCP alinsunod sa umiiral na batas. Ito ang iniulat ng Bureau of Internal Revenue at ng Energy Regulatory Commission sa pagdinig ng House Ways and Means Committee tingil sa sinasabing 204.3 billion pesos na kita ng NGCP na isinusulong na i-refund sa mga consumer. Sa report ni ERC Chairperson Mona Lisa Dimalanta sa komite, binanggit nito na umabot na sa kabuang 21 billion ang binayarang franchise tax ng NGCP mula 2016 hanggang 2022 at simulaan niya noong 2018 ay nagbabayad ang korporasyon ng 1.3 billion hanggang 1.5 billion kada taon. Asahan daw po ang bahagyang delay sa pagbubukas ng LRT1 Cavite Extension bago tuluyang magamit ng mga commuter. Sinabi ni Transportation Secretary Jimmy Bautista na babaguhin nila ang disenyo ng LRT1 Cavite Extension upang maresolba ang isang problema o conflict sa konstruksyon nito. Paliwanag ng kalihim, meron daw pong itinayong flyover ang DPWH sa Niog Road, Bacoor City na segment sa original na alignment ng tren. Diba, hindi ba nag-uusap yung dalawang government agencies na yan? Problema sa walang maayos na plano. Oo, dahil dito kailangan anyang baguhin ng kaunti ang disenyo ng proyekto para na rin sa komportableng pagbiyahe ng mga mananakay ng LRT1. Buti po sana kung papel lang ito. Na ba ililiko mo lang. Alam nyo, bawat pulgadang pagbabago ng disenyo niyan, hindi lang delay, kumbatsero. Gastos yan. Gastos, malaking pera napakalaking pera gagastusin yan. Ano nangyari? Ano nangyari sa DOTR at saka kung ang sinisisi nila ngayon ay DPWH? Talaga naman. Pangunahing balita sa showbiz. Yeeha! Dito na nga muna tayo sa showbiz balita natin. Hapon pa hinihintay-hintay ni Kuyang Boy Fabian at saka ni Kuyang Engineer Obet Imperio yan. Kung sino ba yung addict na yan? Itong addict na ito. Attorney Reg, Attorney Rudolph Hularbal, magandang morning. Nagandang din kay Boss Jomay natin at kay Sir Junik Dao, ang mga bossing ng MBC. Subok na matibay. Subok na matatag. parang iba yung kumbatsero. Sino nga ba ito? Itong actress daw na ito na addict na sa gamot na pampapayat. Naku po. Ihatid sa atin ang ating showbiz legend, Morley Alinio. Magandang morning, Morley! Magandang morning, Luzon, Visayas at Mindanao.
Katunying at ka Jerry. Nakakaloka ito. Clue agad. Ay, clue agad Nakakaloka itong aktresa na ito na kung saan ay addictus benedictus. Nako, sa droga. Ang droga niya ay ang pagpapapayat. Pag hinaguhord daw ito, pag nagkakaubusan ng drogang ito, hinuhord niya, nagpapabili siya ng pagkadami-dami. Talaga? Oo, yung pangalan. Kailangan, sabihin ko ba yung pangalan? Pwede. Ano ba yan? Ano ba yung pampapayat na yan? Sabihin ko ba yung pangalan? Oo, sabihin mo na. Oo, na kinahuhumalingan ng naturang actress, malamang. May diabetes yata yan eh. Uy, ito yung ang pangalan parang Ozempic. Oo, pang may diabetes yan. Ano ba yan? Addictive ba yung gamot na yan? Ay, hindi ko alam. Pero nag-hoard siya. Talagang parang pumayat siya para gumanda ang kanyang katawan. Hindi na kinakailangan daw mag-exercise. Ayan, ako. Hindi maganda yon. Pagka yung isang iniinom ay may instant na epekto tapos hindi mo kailangan mag-exercise, medyo kabahan ka dun. Oo nga. Oo, pero sa aktresa ito hindi kinakabahan. Dahil bukod sa pumapayat siya, naku, kumikinis at pumuputi. Kaya naman... asan ba yan? Ano ba yan? Baka pwede na maka-order niya. Makinis ba yan? Sample naman dyan. Indier na sa akin po aktresa na ito dahil malamang mag-hoard siya dahil narinig na naman ng mga kapitbahay nating chismosa. Bakit? Maitim ba siya para kailangan pa siyang pumuti? Tama naman ang kanyang balat. Maputi. Lalo na medyo malutong-lutong. Medyo malutong. Uy, nakikinig pala sa atin, Tita Morley, si Mr. William Teo Lim ng Mega Sardines. Mega Sardines, sarap yan. Mega Sardines, yan. Naku, masarap gawin. Ano yan? Clue! Ang naturang actress. Tsaka si Leonora Ramirez. Nagbe-birthday pala ngayon. Si Aling Leonora Ramirez. Mother ni Tita Ems. Ayan. Kilala mo kung sino si Tita Ems? Yes, oo. Isa siyang mega nanay. Mega nanay. Yan ating DZRH Showbiz at S News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Uy, meron na naman palang survey na lumabas. Kilala mo ba itong survey na ito, kumbachero? Ano na naman yan? Yung RPMD. Bagong survey group ito. At dito nangunguna si Senator Bong Revilla. Tay sila ni Erwin Tulfo sa 1-2. 1-2. 3-4 naman ay pareha si Bongo at saka si Tito Sen. Matatag si Senator Bongo, ha? Oo nga, matatag. Kaya si Leo Palo masaya. Si Senator Manny Pacquiao ay pang 5. Si Ben Tulfo number 6. 7-8 ay sina Pia Cayetano at si DILG, dating DILG Secretary Benhur Abalos. Pasok na siya dito sa RPMD. 7-8. Tay sila. Pang 9 naman ay ang birthday boy na si Tol Tolentino. Na pang 10 si Camille Villar. 11-13 ay tatlo yung nagtay dito kung Bachero. Amy Marcos, Ping Lacson, tsaka Lito Lapid. 11-13. At pang number 14 ay si Willie Revillami. Si bigyan ng jacket yan. Si Kuya Will. Lagi nakikinig sa atin, ha? Kuya Will. Ayan. Pero sa ibang mga survey firms, kumbachero, si Kuya Will pasok lagi sa top 6. Oo nga, Dito, number siya? Number 14. 14. Doon sa SWS, yung survey nung nakaraan ay mataas din si Senator Bong Revilla doon. Number 1 din, doon sa survey na yon. Yan, congratulations sa mga nangunguna sa survey kung kayo ay naniniwala sa survey. Depende yun sa'yo. Pagka lamang ka sa survey, maniwala ka. Kapag malayo ka sa survey, kalokohan yung survey na yan.
Pero kung may sira na ang inyong bubong, kailangan palitan na yan. Buti na lang may bubong na maasahan. Alaki ulo yun. Gawa sa state-of-the-art technology. May aluminum na. May pintura pa. Now available na rin sa pre-painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na makulay pa, mag-Cherry Loom pre-painted ka na. Uy, si Ninong Dong Tolentino, nahulaan daw niya. Nahulaan daw niya dahil paborito daw niya to. Pati mga kanta ba niya, Ninong, ay gustong-gusto mo? No, sa ano yan? Yung sa nahulaan yung addict sa kala ko addict sa sardinas. Sa Mega Sardines. Uy, baka magpadala sa atin yung mga taga Mega Sardines, ha? Oo nga. Laban tayo dyan. Hindi naman kami nagpaparinig. Pambira naman. Wala naman ganon. Uy, eco-friendly at advanced technology ba ang hanap mo sa sasakyan? Aba, subukan ng Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid Crossover at Tiggo 7 Pro Hybrid SUV. Ayan. Ay, kuyang Ricky Leto, subukan mo ito. Ang Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid at Tiggo 7 Pro Hybrid ay mayroong 1.5 turbocharged na makina para sa mas swabing pagmamaneho. Gamit ang kanyang hybrid system na may sariling baterya, nabuboost nito ang performance ng makina at fuel economy. Meron din itong Apple CarPlay at Android Auto para sa maswabing connectivity. At para hassle-free ang pagbukas ng inyong trunk, lalo na kung marami kayong dalang mga gamit na ikakarga, ito mong Cherry Tiggo 7 Pro Hybrid ay naka-power tailgate na. Aba, tingnan mo naman, talaga namang swak na swak ang sasakyan ito para sa inyong out-of-town road trip. Ang hybrid offerings na ito ng Cherry ay kasama sa may kasamang 5-year bumper-to-bumper o 150,000 kilometers na warranty. Aliman doon ang mauna, meron din po itong 3 years PMS at free 3 years roadside assistance. Yun, kaya ano pang iniintay? Subukan natin test drive na ang Cherry Tiggo 5X Pro Hybrid Crossover at Tiggo 7 Pro Hybrid SUV. Bisitahin ng Cherry dealership na malapit sa inyo. Kabilit talaga ng oras, ha? Holiday ba bukas sa Maynila? Oo nga, no? Holiday, Mother, ano ba ang declaration? Ano ba, non-working day ba bukas sa Maynila? Kasi asahan na yung matindi. Alam naman na natin sa mga kababayan natin kung anong meron sa Maynila kapag ganitong panahon. Kaya kung wala kayong, kung hindi naman kayo deboto, wala kayong ibang mahalagang gagawin sa parting ito, iwasan na lang para ibuhos na lang natin, ibigay na lang natin sa mga deboto ang espasyo ng Maynila. Totoo yun. Huwag na kayong magagalit. Ba't ba ginawa yun? Ba't hinarangan yung kalsada? Wag na po. Advance naman. Alam ibigay naman na natin yun. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na! Ang balitang ito